Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-10 kabanata ng Mateo at magbabahagi ng salita ay si Pastor Joshua. Sa ngayon ay kanya pong binabahagi ang tungkol po sa documentary na atin pong pinanood kagabi. Si Timothy Chow na siyang nagsimula ng Lingliang Worldwide Movement o ng Bread of Life Movement ay dumating sa Hong Kong mula sa China. Dahil sa napakaraming mga pagbabago sa China, siya ay pumunta sa Hong Kong at itinatag ang Kowloon Bread of Life. At sa Taipei ay nagkaroon nga ng ilang mga miyembro mula sa Shanghai Bread of Life. Kanilang inibita si Pastor Chow na pumunta sa Shanghai. Si Pastor Chow ay nagpunta maging sa India. Nang ako ay nagtungo sa India, mayroong nakapagsabi sa akin kung nasaan ang India Bread of Life noong araw. Pagkatapos ako ay pinadala ng Diyos pabalik sa Hong Kong noong 2001. Kung paano pinangungunahan po tayo ngayon ni Pastor Joshua ay ganun din po ang pamumuno ni Timothy Chow noong araw. Kung tutuusin ay hindi ko alam ang marami sa kasaysayan ng pangunguna ni Timothy Chow. Ngayon ay mayroon po tayong Bible School tulad ng kung paanong si Timothy Chow ay nagkaroon ng Bible School noong araw. Hindi lang po tayo nagtatanim ng mga iglesia, kundi maging ng mga puno ng buhay sa lahat ng dako. Kung ano man po ang natanggap o kaya naging ministeryo ni Timothy Chow noong araw ay siya din po ang natanggap natin sa ngayon. Ang nais ni Timothy Chow ay ang dalhin ang ebanghelyo hanggang sa dulo ng mundo. Pagkatapos ay binago niya ang kanyang pangalan na ang ibig sabihin ay ilaw ng mundo, na ang ilaw ay makakarating sa dulo ng mundo. At ang kaharian ng langit ay mapupunta nga po hanggang sa dulo ng mundo. Iyon po ang laman ng kanyang puso, iyon ang inilagay ng Diyos sa kanyang puso. Ginamit siya ng Diyos, pagkatapos ay naitatag ang Kowloon Bread of Life. Pagkatapos siya ay nagtungo sa Taiwan at itinatag ang Taiwan Bread of Life. Siya ay bumalik sa Hong Kong. At si Pastor Chow ay namatay na mayapa noong 1970. At tayo naman ay nagsimula noong 2001. Pinagpatuloy ng Diyos ang ministeryo ni Timothy. Ngayon ay nasa mas mataas na po tayong rurok. Tayo na po ang ika-16 at ikalawang branch church ng Bread of Life. Ginagamit ng Diyos ang Bread of Life. Bilang parte ng Bread of Life ay magpapatuloy po tayo sa misyon na ito. Ipinadala ka ng Diyos, ipinadala din ako ng Diyos.
Itataas ka ng Diyos at itataas din ako ng Diyos. At kung ano man ang kailangan natin ay ibibigay niya. Ngayon, binabasa po natin ang Matthew chapter 10 tungkol po sa pag-commissioning, magpapadala. Ito po ay mahabang kabanata, ngunit ang pinakapangunahing tema ay simple at direkta. Ang kabanatang ito ay tungkol po sa 12 alagad ni Kristo. Sa chapter 1 to 4 ng Mateo, tungkol po sa talaan ng lipin ni Jesucristo. At kung paano din po niya nalagpasan ang bawat tukso ng kaaway. Sa chapter 1 to 3 ay pinakilala po si Jesucristo, kung paanong napagtagumpayan ni Kristo ang bawat tukso, saka siya nagsimula sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Si Jesus ang pinangako mula pa sa lumang tipan. Si Jesus ay nagsimulang magturo tungkol sa kalangitan, tungkol sa kaharian ng kalangitan. Si Jesus ay nagsimulang magturo sa mga sinagoga at nagpagaling ng mga may sakit. Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kamanghang mga bagay. Chapter 4 ay tungkol po sa pagtatagumpay ni Jesus laban sa kadiliman at ang kanyang pagtatawag sa ilang mga disipulo. Sa chapter 5 hanggang 7 ay tungkol po sa mga katuruan sa sermon o ang tinatawag po natin na katuruan ng puno ng buhay. Ang pahayag ng Diyos ay atin pong natanggap ng 2024 upang maunawaan pa po natin kung ano ang puno ng buhay.
Kaya naman lagi kong sinasabi na ako at si Timothy Chow ay nagtuturo ng parehong bagay. Ang katuruan ng langit ay siyang katuruan ni Kristo. Ngunit ngayon ay mas marami na po tayong natatanggap na pahayag tungkol sa puno ng buhay. Ngunit ngayong taon lamang po tayo higit na nakakatanggap ng mga pagtuturo tungkol sa puno ng buhay. Ngunit mula pa noong 2001 ay nagsimula ng mangusap ang Diyos sa atin. Ang puno ng buhay ang nagpapakita o ang siyang sentro ng kaharian ng Diyos. Ipinapakita din po ng mga iglesia ang kaharian ng Diyos. Ipinapakita po ng mga iglesia kung paano nga ba sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng liwanag ay maipapakita sa pamamagitan ng puno ng buhay. Ang puno ng buhay ay laging nagbubunga. At ang mga dahon nito ay magdadala ng kagalingan sa lahat ng mga bansa. At ang puno ng buhay ay konektado kay Kristo. At ang daloy ng tubig ng buhay ay may kaugnayan din sa puno ng buhay. Ito po ang puno ng buhay na atin pong pinag-uusapan. Ito ang siyang nagpapakita ng kaharian ng Diyos. Nang si Jesus ay nagsimulang magturo, hindi niya sinabi ng direktang tungkol sa bagay nito. Kanya lamang sinabi ang ebanghelyo ng kalangitan. Ngunit sa kasaysayan ay patuloy pong pinapakita ng Diyos ang lahat ng ito hanggang sa ngayon. Tinawag niya ang disipulo ng lahat ng ng buong mundo. At iyon na nga pong mayroon tayo ngayon. Ngayon, alam po natin ang komunidad na ito ng mga puno ng buhay, na komunidad ng mga disipulo ay ang puno ng buhay. Ang panalangin ni Kristo ay ang panalangin din ng puno ng buhay. Kagabi ay ginamit po natin ang panalangin na ito. At talagang ramdam ko ang panalangin na ito. Alam ko na ang panalangin ni Kristo ay ang pagpapakita din
ng kapangyarihan at kaharian ni Kristo. Chapter 8 to 11 ay tungkol sa pagpapadala ni Jesus o kaya pagpili ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Kay Jesus, tayo po ay nagiging puno ng buhay. Ang chapter 8 to 9 ay tungkol po sa mga himala. Pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapalayas ng mga demonyo at pagpapahayag ng ebanghelyo. Ang kaharian ng Diyos ay paparating. Sa Kanya, ang kaharian ng langit ay mapapangyari. Chapter 4 ay napagtagumpayan ni Jesus ang bawat tukso ng kaaway. At sumunod na nangyari ay ang kanyang pagsisimula ng ebanghelyo. Nagkaroon ng matinding liwanag mula sa Galileo at nakita ito ng mga taong naroon. Si Jesus ang liwanag mula sa langit. Nang makita ito ng mga tao, sila ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Pagkatapos ay sumunod ang mga disipulo. Pagkatapos, pagdating sa chapter 5 to 7 ay nandoon ang pagtuturo sa bundok, ang sermon sa bundok. Nabanggit doon na dapat po tayo maging mapagpakumbaba, dapat po nating piliin na lumakad sa makipot na daan. Yun po ang itinuturo ng puno ng buhay. Pagkatapos ng pagtuturo ng puno ng buhay, nagsimula si Jesus na magturo. Pagkatapos ang kapangyarihan ng Diyos ay dumating sa Galileo.
Ang kaharian ng Diyos ay dumating na. Nagsimulang makakita ng buhay at makatanggap ng totoong buhay ang mga tao. Naniniwala ako na ang unang bunga ng puno ng buhay ay buhay mismo. Buhay, katuwiran at pagpupuri. Pagkatapos sunod doon ay ang siyam na bunga ng banal na espiritu. Ang unang bunga ng puno ng buhay ay buhay dahil tayo po ay nakatanggap na ng panibagong buhay mula kay Jesucristo, mula sa Diyos Ama. Pagkatapos po natin magsisi sa ating mga kasalanan, tayo po ay makakatanggap ng puno ng buhay. Si Adan ay nagkasala, ngunit hindi siya nagsisi sa kanyang mga kasalanan, kung kaya naman siya ay nagdusa. Ngunit ngayon, narito na po ang puno ng buhay. Kailangan po natin maging bukas sa pagtuturo. Tayo po ay matutong sumunod at atin pong matatanggap ang puno ng buhay, atin pong matatanggap ang panibagong buhay. Chapter 8 to 9 ay tungkol po sa kapangyarihan ng kaharian ng Diyos. Si Jesus, ang banal na bansa na mula sa kalangitan. Tayo po ay pinadala ng Diyos. Tayo po ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Dapat po nating sundin ng Panginoon. Hindi lamang po natin gagawin ayon sa nais natin. Tayo ay susunod sa Diyos at tayo kanyang ipapadala. Sa chapter 10 at chapter 11 ay tungkol po sa pagpapadala, ang mga sinugo ni Jesus na mga disipulo. Si Jesus ay dumayo mula pa sa Galilee
o kaya siya ay lumibot sa Galilee upang ipahayag ang ebanghelyo ng Diyos. Si Jesus ay nagpalibot sa Galileo. Pagkatapos ay sinugo niya ang kanyang mga disipulo. Yun po ang simula ng ministeryo ng kanyang mga disipulo. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Pagkatapos sa verse 4 ay nabanggit ang mga pangalan ng mga disipulo. Verse 2 hanggang 4. Si Jesus ay dumating at kanyang pinadala o kaya sinugo ang kanyang mga disipulo. Kailangan po nating makatanggap muna mula kay Jesus. Lahat ng kapangyarihan ay mula kay Jesus. Ginawa po ni Jesus ang lahat ng ito. Pagkatapos ay kanyang itinayo o kaya pinili ang kanyang mga disipulo. At ang mga disipulong ito ay sumunod sa kanya kahit saan man siya magpunta. Ngayon ay binigyan nga sila ni Jesus ng kapangyarihan. Kanyang binigyan ng kanyang mga disipulo ng kapangyarihan upang sila ay tumindig at makapagsimula sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Verse 5 hanggang 15. Sa verse 5, ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayan ng Israel, humayo kayo at ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Dahil si Jesus ay nagpagaling ng maraming mga may sakit. Pagalingin at linisin ang mga may ketong, palayasin ang mga demonyo. Ang kaharian ng puno ng buhay ay magaganap sa pamamagitan ninyo at sa pamamagitan din po natin. Ang puno ng buhay ay makakarating sa buong mundo. Sa verse 8, yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Hindi kailangang mag-alinlangan o kaya magambala dahil sa pera.
Ngayon po ay atin pong ibinabahagi ang kaharian ng liwanag. Verse 16, mayroon pong sakripisyo na kailangang gawin pagdating sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ng Diyos. Maging si Jesus ay kinailangan niyang magsakripisyo, kinailangan niyang harapin ang lahat ng nasa mundo. Ngunit ngayon ay kanyang ipinapadala ang kanyang mga disipulo at ngayon ay pinapadala din po tayo ng banal na Espiritu. At sinasabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo na kailangan nilang magsakripisyo, sila ay makakatanggap ng mga pag-uusig at ng persekusyon. Ang kaharian na nasa mundo ay kaharian ng kaaway, kung kaya naman laging mayroong laban. Ito ay katulad ng kaharian ng kadiliman na makikita po natin sa ilang. Nang ako ay nakikipag-usap kay Dr. HK, kanyang sinasabi na siya ay nakarating sa napakadilim na ilang. Bago pa man siya dumating sa 611, siya ay nasa isang napakadilim na ilang dahil bitaw lamang niya sa pwesto niya bilang headmaster ng isang seminary school. Pagkatapos siya ay nagpunta sa Bundok Sinai. At ang lugar na iyon ay nasa disyerto. Pagkatapos ay sinabi niya na sa tuktok ng bundok na iyon ay napakalamig. Pagkatapos ay may nagtanong kung siya ba ay matutulog doon. At sabi niya, oo, ngunit may nagsabi na mamamatay siya sa lamig. Pagkatapos binigyan siya ng 5 o kaya 6 na kumot at maliit na tolda. At maaari siyang matulog doon. Pagkatapos ay muli siyang tinanong kung gusto nga ba talaga niyang matulog doon. Ngunit sa gabing iyon ay mag-isa lamang niya doon. Kakatapos lamang niya magkipaghiwalay sa kanyang asawa, kakalisan sa kanyang trabaho, kaya pakiramdam niya ay nasa napakababang punto siya ng kanyang buhay. Pagkatapos siya ay lumabas upang tignan ang mga bituin. Ang mga bituin ay napakarami na para bang napakalapit niyon sa kanya. Napakaraming mga bituin. Pagkatapos na tignan ang mga bituin, siya ay ginaw na ginaw. Kumuha siya ng ilaw, ngunit hindi niya makita ang kanyang mga gamit. Hindi niya mahanap ang tolda. Hindi niya makita ang mga marka na kanyang tinandaan para makabalik sa pwesto. Pagkatapos naisip niya na siya ay mamamatay na lamang. Kaya pinikit niya ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay nanalangin na, Diyos, ibalik mo ako sa aking tolda. Pagkatapos siya ay nagsimulang maglakad.
Sa kanyang paglalakad ay nahanap niya ang kanyang tolda. Napakalamig ng gabing iyon. Ang pakikipaglaban sa kadiliman ay napakahirap at nakakatakot. Kailangan po nating makipaglaban sa kadiliman. Naroon ang pag-uusig, naroon ang pag-atake mula sa kaaway, maraming mga paghihirap. Ngunit atin pong madadala ang kaharian sa lupa. Ang kaharian ng langit ay dumating na. Ang mga may kapansanan ay mapapagaling. Ang mga sinapian ng demonyo, ngunit lahat sila ay pagagalingin ng Diyos. Bibigay sa kanila ang puno ng buhay. Niligtas ng Diyos ang lahat ng mga disipulong ito. Tayo po ay hinila ng Diyos mula sa kadiliman. Si Jesus ay humarap ng maraming mga laban. Gagawin po natin kung ano ang ginagawa ni Jesus. Nais niya po tayong palakasin bilang kanyang mga disipulo. Gawin ang kanyang ginagawa. Dapat po nating matanggap ang kaharian ng Diyos. Kailangan po nating magsakripisyo sa ating pagsunod. Sa verse 16 hanggang 39, kailangan po nating humarap ng matinding pagsasakripisyo. Verse 16, tignan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Ang ating laban ay tila pagpunta o pagharap sa mga asong gubat. Ngunit sa pagharap natin ng mga ito, anong gagawin po natin? Kailangan po natin maging matalino tulad ng mga ahas, ngunit maamo tulad ng mga kalapati.
Dapat po tayong maging maingat. Verse 21, ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapatay ang mga ito. Tayo po ang liwanag, tayo po ang banal na bansa at banal na mga taong pinili ng Diyos. Marami pong tao ang mag-uusig sa atin, ngunit tayo po ay magpapatuloy. Kahit na sa pagharap po natin ng mga persekusyon, tayo dapat ay magpatuloy. Verse 27, ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin niyo sa liwanag at ang binubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Huwag ninyong katakutan na pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sorry. Ano mang sinasabi ng Diyos sa kadiliman ay atin pong dapat na ilantad sa liwanag. Tayo po ang pinili ng Diyos, tayo po ang piniling lingkod ng Diyos. Tayo po ay dapat na maging tulad ni Jesus at ibahagi ang kanyang mga salita. Dapat po nating ipalaganap ang ebanghelyo ng Diyos. Sa libro ng Efeso, nabanggit po doon ang oneness in spirit. Oneness of the Holy Spirit. Iyon po ang kaharian ng Diyos, yun ang kaharian ng buhay. Iyon po ang iglesia ng Diyos, ang katawan ni Kristo. Sinasabi ni Jesus na kahit ano pa mang pag-uusig na ating matanggap, dapat po nating ipalaganap ang ating natanggap mula sa Kanya. Huwag po tayong matakot kung tayo ay uusigin ng iba. So verse 44, sabi po
34. Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa, na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Na parito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya na rin mismong mga kasambahay. Si Jesus ang liwanag. Siya ay kabilang sa Diyos Ama. Ngunit ang buong mundo ay nasa poder pa rin ng kaaway. Ang mga taong tumatanggap ng liwanag ay makakapasok sa kaharian. Ang liwanag at ang kadiliman ay magkahiwalay. Maaaring may mga kamag-anak po tayo na ayaw sa liwanag, kaya sila ay nasa kasamaan. Ngunit hindi po ibig sabihin nito na tayo ay mahiwalay. Ngunit sinasabi ng Diyos na dapat maihiwalay ang liwanag sa kadiliman. Ngunit paniguradong may mga tao na hindi po magiging bukas sa pagtanggap ng ebanghelyo. Nang ako'y unang naging Kristiyano, iniwan ko ang madilim na parte ng aking buhay. Madami akong mga kaibigan na parte ng gang. At nang ako ay bata, ay kabilang ako sa maling komunidad. Sila ay nagdodroga. Hanggang sa isang araw, mayroon ako nakitang kaklase na nagdodroga. Pagkatapos may dumating na ambulansya. At hindi ko sinabi na kaibigan niya ako. Lumayo ako sa kanya. At mayroong boses na nagsabi sa akin, kung ikaw ay patuloy na masasama sa ganitong uri ng mga tao, ikaw ay magiging tulad niya. Kung kaya agad akong nagtungo sa simbahan at iniwan ang ganoong komunidad. Ngunit ngayon, sa aking pagsunod sa Diyos, naroon pa din ang maraming mga pag-uusig. Isa sa aking mga kaibigan, mabuting kaibigan, na aking nakasama ng kung ilang taon, nang nagsisimula pa lamang ay 611 ay tinulungan niya ako. Ngunit nang lumabas ang issue tungkol sa bagyo kung saan tayo ay nagkaroon ng beach baptism, maging siya ay inatake ako online. At ang buong pamahalaan ay nakatingin sa atin kung tayo ba ay magkakaroon ng beach baptism ng mga panahon na iyon.
Kung tingin niya'y mali ang aking ginagawa, dapat sanang kinausap niya ako at hindi kailangang atakihin online. Ngayon ay hindi na po kami nag-uusap. Maraming mga tao ang maaaring mag-iwan sa'yo dahil sa iyong pagsunod sa Diyos. Ito po ang kabayaran ng pagsunod at pagbabahagi ng Ebanghelyo ng Panginoon. Verse 37, ang umiibig sa kanyang ama o niya nang higit sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Ang umibig sa kanyang anak nang higit sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Kaya nga po mayroon tayong core value na God first, people second, then the earth. Verse 40 hanggang 42, iyon po ang gantimpala ng puno ng buhay. Anong uri ng buhay ang mayroon po tayo? Maaring tayo po ay propeta, apostol, guro. Sa atin pong pagbabahagi ng salita ng Diyos, tayo po ay mayroong kapangyarihan. Kahit saan man tayo magpunta, tayo po ay tatanggapin. At kanila din pong matatanggap ang gantimpala. Ang sino mang tatanggap po sa atin ay mapagpapala. Tulad ng tayo ay nagtungo dito sa Hong Kong, ang ating simbahan ay napakaliit. Ang ating iglesia ay napakaliit. Pagkatapos ay tinawagan ako ng Taiwan Church at ang sabi nila ay nais pumunta ni Pastor Anton Cruz sa atin. Tapos tayo ay naging mabuting kaibigan ni Pastor Anton Cruz. At tatanggap po natin ang pagpapala mula kay Pastor Anton Cruz. Mula noon hanggang ngayon, tayo po ay patuloy na tumatanggap mula kay Jesus, mula sa Panginoon ng pagpapala. Tayo po ay sinabihan niya na magkaroon ng pananalangin na pag-aayuno ng 5 taon. At atin pong matatanggap ang revival. At tayo po ay makakaranas ng 10,000 mga kabataan na magpupuri sa Diyos. At sa Kuching ay mayroon nga pong 1,000 mga kabataan na dadalo ng conference. Ang punto po nito ay si Jesus ang puno ng buhay at tayo ay pinili niya upang kanyang maging lingkod. Tayo po ay mga puno ng buhay din na may ugnayan sa Diyos, makikipag-ugnayan sa tao. Sa kabanatang ito ay sinugo ni Jesus ang kanyang mga disipulo. Tayo po ay tumindig at ito po dito nagtatapos ang ating mensahe. Atin na pong purihin ng Panginoon.
Panginoon, maraming salamat. Pinupuri ka namin. Ang lahat ng narito, mga nanonood online, kami ay iyong pinili, O Diyos. Panginoon, maraming salamat dahil pinili mo kami. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Purihin po natin ang Panginoon. Panginoon, pinapasalamatan kita. Kami ay mga palaboy sa kadiliman, ngunit kami ay nagpapasalamat sa iyo dahil ikaw ang liwanag. Ikaw ang siyang nagliliwanag sa kadiliman ng aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang tumutulong sa amin. Salamat, O Diyos, sa iyong pagtawag sa amin. Ngayon, O Diyos, kami ay narito, tumudulog sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pagpili sa amin. Marami po sa aming mga pamilya, mga kaibigan, mga katrabaho, ang ayaw sa salita ng Diyos. Kung kayo po ay isa sa mga taong ito na tingin ninyo ay hindi kayo tinatanggap o kaya hindi tinatanggap ng inyong mga kaibigan ang iyong pagbabahagi ng salita, sinasabi ng Diyos na nakikita niya po tayo. Ang bawat luha na atin pong iniluha ay tatanggalin ng Diyos, papawiin ng Diyos. Panginoon, patuloy mong tulungan ang bawat isa. Tayo po ay tutulungan ng Diyos. Sinasabi ng Diyos na tayo po ay tutulungan ng Diyos.
Tayo po ang dakilang lingkod ng Diyos. Panginoon, maraming salamat. Ang disipulong ito ay lahat po ng mga MG leader, maaari po kayong tungo sa harap. Tayo po ay pinili ni Pastor Joshua at Simo upang maging pinili ng Diyos. Panginoon, natanggap namin ang iyong puso, natanggap po namin ang iyong pagpili. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, aking dinedeklara kayo ang unang henerasyon ng mga MG leader. Inyong natanggap kung ano man ang sinasabi ng Diyos. Kung paano pinagkatiwala ng Diyos ang puno ng buhay, ang ebalya ng puno ng buhay sa akin, kung paano ako ay nakatanggap. Kung paano ako ay nakatanggap ng otoridad, ng kapangyarihan. Akin ding ipapasa ang puno ng buhay at ang pagpapala ng puno ng buhay sa inyo. Sa inyong lahat upang kayo ay makatanggap. Aking mga anak, kayo ay magiging puno ng buhay. Kayo ay makakatanggap ng parehong kapangyarihan na mula sa Panginoong Hesus upang pangunahan ang lahat. Mga anak, kayo ang mga naunang disipulo, kayo ang pinagpala higit sa lahat. Kayo ay bukod tanging kaloob ng Diyos. Kayo ay tinawag niya. Panginoon, ikaw ang magdala sa mga taong ito.
Kayo ang magtatatag ng marami pang mga tao. Tulad ng kung paanong tinulungan ko kayo upang sila man din ay makatindig. Kayo ay magpapagaling ng mga may sakit, magpapalayas ng mga demonyo, magpapahayag ng salita ng Diyos. Ano mang ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo ay inyong matatanggap. Sa ngalan ni Jesus. Isaiah 61 verse 1. Verse 3 ay aking ipinapasa sa inyo, naway inyong matanggap ang pagpapalang ito. Ang Espiritu ng Banal na Espiritu ay nasa inyo. Kayo ay pinagpala ng Diyos at pinili ng Diyos upang maging puno ng buhay. Kayo ay tinawag na puno ng buhay. Kayo ay tinawag na pari ng Diyos. Kayo ang piniling lingkod ng Panginoon. Amen. Sabihin po natin sa iba, atin pong ipasa ang puno ng buhay, ang biyaya ng puno ng buhay. Atin pong alalahanin ang ating mga pamilya sa atin pong mga panalangin. Atin po bang ipinapahayag ang salita ng Diyos sa ating mga kapitbahay? Atin pong ipanalangin ang ating mga kapitbahay, ating mga katrabaho, ang ating mga kaibigan, mga kaklase, lahat po ng kabilang po sa atin.
Sa ngalan ng Panginoong Hesus, naway matanggap po namin kung anuman ang inihahasik ni Jesus at maramdaman kung anuman ang kanyang nararamdaman. Si Jesus ay nagtungo mula sa bawat lugar upang ipahayag ang salita ng Diyos. Pinapagaling ang bawat may sakit. Nakita ni Jesus ang maraming mga tao na parang mga tupa na walang pastol. Ang mundo ay puno ng mga tao na may mga tupa na walang pastol. Ngunit ang Panginoong Jesus, ang Panginoong Diyos, ang atin pong pastol. Ngunit ang mga taong ito ay walang Diyos. Sila ay tulad ng mga tupa na walang pastol. Sila ay inaatake ng mga asong gubat, ngunit si Jesus ay nagkaroon ng habag sa kanila. Mga kapatid, aking mga anak, naway matanggap ninyo ang habag at kabutihang ito. Tayo po ba ay may pagmanais na maipadala ng Diyos? Napakarami ng maaaring anihin, ngunit ilan lamang ang taga-ani. Napakaraming ani, ngunit ilan lamang ang nagtatrabaho upang umani. Handa ba kayong maging lingkod ng Diyos? Ngayon ay buksan ninyo ang inyong mga labi. Nanaway kayo ay bigyan ng Diyos ng ganitong uri ng habag at pag-ibig. Panginoon, tulungan mo kami na maging disipulo, tumindig bilang disipulo at ng pangunahan ng lahat na sumunod sa iyo. Narinig ni Jesus ang bawat ninyong panalangin, sinasabi ng banal na Espiritu sa inyo. Halika kayo, aking mga anak. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan upang palayasin ang bawat masamang espiritu, upang ipahayag ang ebanghelyo. Ang mga taong nasa kadiliman ay magiging tao ng liwanag. Tumindig, aking mga anak. Kayo ay ulo higit sa lahat. Kayo ay higit sa lahat. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, pangitain ng buhay pangitain ng puno ng buhay na aking natanggap ay aking ibinabahagi sa inyo. Tumindig, aking mga anak, upang maging puno ng buhay at dalhin din ang iba pang mga tao sa puno ng buhay, tumanggap ng pagtatama, tumanggap ng
mga pagtuturo upang maging puno ng buhay. Naway gamitin kayo ng Diyos at bigyan kayo ng kapayapaan. Bigyan kayo ng kapayapaan sa ngalan ng Panginoong Hesus. Pinagpapala ko kayo. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumaga at deposyon. Magandang umaga.